Pumayag si Tang Demang na magtrabaho kasama si Tang Weiyong dahil nailigtas ni Tang Weiyong ang buhay ng kanyang anak noon, at nangako pa na bibigyan siya ng 10% shares ng Jazz Club. Maraming ilegal na deal ang ginagawa sa Jazz Club araw-araw, kaya nakakakuha siya ng 12 ng milyong yuan mula dito bawat taon. Bagamat halos hindi ito maihahambing sa kanyang mga bahagi sa Tangwang Group, ayaw niyang tanggapin ang pera. Higit sa lahat, nailigtas ni Tang Weiyong ang buhay ng kanyang anak minsan. Gayunpaman, ang hindi alam ni Tang Demang ay isa lamang itong palabas na idinirek at ginampanan ni Tang Weiyong upang magkaroon ng utang si Tang Demang sa kanya upang si Tang Demang ay magtrabaho para sa kanya. Tang Demang, ang pamilyang Tang ay nagtrato sa iyo ng mabuti. Bakit kailangan mong gawin ito? Sa palagay mo ba ay hindi mo alam ni Chairman Yun Fan ang iyong ginawa sa likod niya noong nakaraang taon? Pumikit lang siya, pero gusto mo pa ring-ring. Saktan ang napakatangwang group, walang hiya mo. Mariing pinuna ni Tang Jilin si Tang Demang. Maliban kina Tang Yunhang at Tang Yunrong, pinagkakatiwalaan ni Tang Yunfan si Tang Jilin ng karamihan sa mga shareholder ng Tangwang Group. Kaya naman, si Tang Jilin ay napakalapit kay Tang Yunfan. Hindi ka dapat nakipagtulungan kay Tang Weiyong para makipagsapalaran laban sa Tangwang Group. Ang ika-9 na direktor ay tapat din sa pamilya Tang. Sina Cheng Zhongxing at Wu Boyan ay nanatiling neutral sa lahat ng oras. Kaya hindi na nila pinuna ngayon si Tang Demang dahil sa takot sa paghiganti, kahit na hindi nila gusto ang kanyang pag-uugali. Malinaw nilang naalala na ang kanilang mga anak ay dinukot kamakailan. Kahit na nanatili silang tahimik, hindi ito pinansin ni Tang Jiang. Si Fu Kaiyo ay taga-suporta ni Tang Demang, ngunit hindi rin siya ng ahas na magsalita ngayon. Tito Demang, sana ay mabigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Baka parusahan ka namin ng mahina dahil sa relasyon mo sa pamilya ko, sabi ni Tang Jiang. Sumimangot si Tang Demang. Naunawaan din niya na makukulong siya kapag tatanggi ang pamilya Tang na protektahan siya. Kung gusto siyang parusahan ng pamilya Tang, masisira ang buong buhay niya. Tito Demang, wala ka nang masyadong oras na sayangin dito. Sa loob ng kalahating oras, darating din ang mga pulis dito, dagdag ni Tang Jiang. Nang bumalik si Tang Jiang sa gusali ng Tangwang Group, may nagulat na maraming ilegal na deal ang ginagawa sa Jazz Club, at personal na pinuntahan ito ni Tang Yunhang. Ang ulat ay, syempre, isang palabas lamang na idinirek at ginampanan nila, ngunit totoo na ang Jazz Club ay nasangkot sa maraming mga ilegal na aktibidad. Nahuli kaagad ang senior management nito, at nasil din ang Jazz Club. Nang darating na ang pulis sa loob ng marinig na kalahating oras, sa wakas ay ibinuka ni Tang Demang ang kanyang bibig. Hindi ko gustong gawin ito sa aking sarili, ngunit iniligtas ni Tang Weiyong ang buhay ng aking anak noon, kaya kinailangan kong magtrabaho para sa kanya. Wala akong kinalaman sa mga aksidenteng nangyari kina Tang Yunfan at Master Tang, dahil hindi sasabihin sa akin ni Tang Weiyong ang mga detalye. Sa kasong iyon, si Tang Demang ay hindi nakagawa ng malubhang krimen, ngunit siya ay paparusahan pa rin. Kinuha ni Tang Jiang ang isang dokumento at itinapon ito sa harap ni Tang Demang. Pirmahan mo, at pwede ka naming paalisan. Nang marinig iyon, alam ni Tang Demang na walang may dudulot sa kanya ang dokumento, ngunit kailangan niyang tanggapin ito. Isa itong kasunduan sa paglilipat ng equity. Ang Tangwang Group ay bibili ng mga share ni Tang Demang pabalik ayon sa presyo sa merkado. Gayunpaman, nag-aatubili pa rin si Tang Demang na pirmahan ito. Kung mayroon siyang bahagi ng Tangwang Group, maaari siyang makakuha ng taunang dibidendo na mahigit 100 milyong yuan. Kung ibinente niya ang kanyang mga bahagi, maaari siyang makakuha ng malaking halaga ng pera ng sabay-sabay, ngunit hindi siya makakakuha ng 1 sentimo sa mga susunod na taon. Hindi mahalaga kung gaano ayaw ni Tang Demang, kailangan niyang lagdaan ang kanyang pangalan dito sa huli. Tinupad din ni Tang Jiang ang kanyang salita, at inilipat ang pera sa bank account ni Tang Demang pagkatapos niyang lagdaan ang kanyang pangalan. Pagkatapos nito, dumating ang pulis upang arestuhin si Tang Demang. Tulad ng sinabi ni Tang Jiang, dumating ang pulis sa loob ng kalahating oras.
Si Tang Demang ay inaresto ng pulisya, at natapos na ang pulong. Hindi nagpakawala ng mahabang hininga si Fo Kaiyu hanggang sa umalis si Tang Jiang sa meeting room. Pakiramdam niya ay maswerte siya na hindi siya naparusahan. Ang mga tauhan na nagtatrabaho sa gusali ay hindi alam kung ano ang nangyari. Ngunit hindi nila alam na si Tang Demang ay malamang na gumawa ng mga ilegal na bagay para sa pulis na dumating upang arestuhin siya. Ano ang ginawa ni Director Tang? Bakit siya inaresto ng mga pulis? Nagtataksil ba siya sa kumpanya? Hindi pwede. Kung ang kumpanya ay nasa panganib, hindi siya maaaring magkaroon ng anumang uri ng mga bagay. Mahirap sabihin. Nang makabalik ang gumaganap na chairman, si Director Tang ay inaresto ng pulisya. Sa palagay ko ay maaaring masangkot siya sa mga aksidenteng nangyari kay Chairman Yun Fan, Master Tang at sa acting chairman. Oh, tama. Kung gayon, sa palagay ko si Director Tang ay dapat na maging chairman mismo. Tama ang kanilang mga hula, dahil hindi mahirap hulaan ng tama kung ano ang nangyari sa kumpanya nitong nakaraang araw. Hindi nagtagal, narinig nila ang pinakabagong balita na si Tang Demang ay tinanggal ng Tanghuang Group, ngunit hindi pa rin nila alam kung bakit inaresto ng pulisya si Tang Demang ngayon. Narinig din ni Tang Weiyong ang balita, ngunit hindi niya maisip kung bakit biglang nagbago ang mga bagay. Dahil si Tang Demang ay tinanggal at nahuli. Naunawaan ni Tang Weiyong na nalantad ang kanyang pakana, ngunit hindi niya alam kung gaano kalaki ang alam ng pamilyang Tang tungkol dito, o kung pagtataksilan siya ni Tang Demang. Nasa napakadelikadong sitwasyon siya ngayon, kaya naisip niya na kailangan niyang magtago sa lalong madaling panahon. Kung ano ang susunod niyang gagawin, nagpa siyang magdesisyon mamaya. Sa makatuwid, kinuha ni Tang Weiyong ang kanyang mga papeles, at nagplanong umalis muna ng bahay. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto, hinarang siya ng isang lalaki. Nang makita niya ang mukha ng lalaki ay nagulat siya at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Tang Yunfan, paano ka magiging maayos? Ang lalaki ay eksaktong si Tang Yunfan. Hindi ba't walang malay si Tang Yunfan? Bakit siya nandito? Dahil si Tang Yunfan ay nagpakita dito. Nangangahulugan ito na naka-recover na siya mula sa aksidente, ngunit hindi alam ni Tang Weiyong kung kagigising lang niya, o kung hindi pa siya nasaktan sa aksidente sa simula pa lang. At saka, kung pumunta si Tang Yunfan dito para hanapin siya, nangangahulugan ito na alam ni Tang Yunfan ang lahat. Natakot si Tang Weiyong. Siyempre ayos lang ako, dahil kailangan kong bayaran ka. Ngumisi si Tang Yunfan, at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Tang Weiyong. Si Tang Weiyong, kasabay nito, ay umatras. Alam ni Tang Weiyong na hindi siya kalaban ni Tang Yunfan sa isang laban, dahil ang kanyang katawan ay malubhang napinsala sa isang aksidente sa sasakyan maraming taon na ang nakararaan. Kung susuntukan siya ni Tang Yunfan, halos hindi siya makalaban. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Tang Weiyong. Mga ad ng Pub Future. Ito ay isang hanggal na tanong, dahil si Tang Yunfan ay malinaw na pumunta dito upang maghayganti kay Tang Weiyong. Anong gusto kong gawin? Ano sa tingin mo ang gagawin ko sa lalaking paulit-ulit na nanakit sa pamilya ko? Sabi ni Tang Yunfan sa malamig na tono. Si Tang Weiyong ay natakot. Alam niya na malaki ang posibilidad na papatayin siya ni Tang Yunfan. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Maaari kang hatulan ng kamatayan ayon sa batas, ngunit mas gusto kong gawin ito sa aking sarili, sabi ni Tang Yunfan. Ikaw, si Tang Weiyong ay nasa gulat ngayon. Ayaw niyang mamatay. Tang Weiyong, nagulat ako na gusto mo pa rin akong pakanahin at ang pamilya ko pagkatapos kitang palayain maraming taon na ang nakararaan. Bakit mo iniisip na mayroon kang kakayahan at dahilan para kumilos laban sa amin? Tanong ni Tang Yunfan. Si Tang Weiyong ay walang kakayahan, o dahilan para maghayganti, dahil hiniling niya ang aksidente sa sasakyan 19 na taon na ang nakararaan. Naging mabait ang pamilya Tang at pinabayaan siya dahil siya ay malubhang nasugatan, kung hindi ay nakulong siya ng maraming taon. Sa hindi inaasahan, si Tang Weiyong ay hindi nakaramdam ng pasasalamat.
Kung hindi dahil kay Guning, maaaring magtagumpay ang pagkana ni Tang Weiyong. Gayunpaman, hindi pa rin niya nagawang sakupin ang Tangwang Group. Kasalanan mo. Nawala ang lahat dahil sa'yo. Ang isang makasariling tao tulad ni Tang Weiyong ay hindi kailanman magmumuni-muni sa kanyang sarili, ngunit sinisisi ang iba sa lahat. Nagplano ka muna laban sa akin, at nawala mo ang lahat dahil sa katangahang desisyon na ginawa mo. Nagtaas ng boses si Tang Yunfan. Dapat ang tatay ko ang may papel sa pamilya Tang, hindi sa iyo. Gusto lang naming bawiin ang mga bagay na pag-aari namin. Nakipagtalo si Tang Weiyong, at kinuha ito para sa ipinagkaloob. Mga ad ng Pub Future. Ngumisi si Tang Yunfan. Tang Weiyong, hindi man ang tatay ko ang naging papel sa pamilyang Tang, hindi rin ito kayang kunin ng tatay mo, dahil hindi matuwid ang tatay mo at walang magawang patakbuhin ito ng maayos. Sa madaling salita, hahayaan ng aming lolo ang aming titahiin na kunin ang pamilya Tang kung hindi magagawa ng aking ama. Ang iyong ama ay hindi kailanman kasama sa mga pagpipilian. Ikaw, hindi alam ni Tang Weiyong kung ano ang sasabihin, dahil si Tang Yunfan ay nagsasabi ng totoo. Hindi si Tang Haiming na kunin ang pamilya Tang, ngunit tumanggi silang aminin ito. Wala akong oras makipag-chat sa'yo. Dahil dapat ay namatay ka 19 na taon na ang nakakaraan, sa palagay ko ay walang masama kung mamatay ka ngayon. Lumapit si Tang Yunfan kay Tang Weiyong. Ikaw, napaatras si Tang Weiyong sa takot. Bagamat natatakot siya sa kamatayan, hindi siya nagmakaawa kay Tang Yunfan na palayain siya, dahil alam niyang hindi siya bibigyan ni Tang Yunfan ng pangalawang pagkakataon. Tama si Tang Yunfan. Dapat ay namatay siya 19 na taon na ang nakalilipas, at walang pagkakaiba kung mamatay siya ngayon. Bilang karagdagan, napakadali para sa pamilya Tang na pumatay ng isang tao na hindi pinarurusahan. Sa kabuuan, napahamak siya sa kamatayan ngayon. Gayunpaman, ayaw niyang patayin ng hindi nakikipagpunyagi, kaya tumalikod siya upang tumakbo sa itaas. Hindi nagatubili si Tang Yunfan at naglabas ng baril para itutok kay Tang Weiyong. Sa tulong ng silencer, tumunog ang bala. Pumasok ito sa katawan ni Tang Weiyong at hindi na siya nakagalaw. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak si Tang Weiyong sa lupa at namatay. Dahil patay na si Tang Weiyong, umalis si Tang Yunfan sa bahay. Nanatili si Tang Xinru sa isang hotel, iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi niya alam na si Tang Demang ay nahuli ng mga pulis at ang jazz club ay seliado hanggang sa tinawag siya ni Mi GMA. Bilang miyembro ng jazz club, si Mi GMA ay nasa listahan din ng wanted. Gayunpaman, hindi siya pumunta doon sa araw, kaya namiss siya ng mga pulis. Nabigo si Mi GMA na makalusot sa Tang Weiyong, at naisip na baka nahuli rin siya. Nang marinig ang nakakagulat na balita, natarante si Tang Xinru. Nagpasya si Tang Xinru na umalis sa lalong madaling panahon. Kung mananatili pa siya rito, maaaring mahuli rin siya ng pamilyang Tang. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip at nag-book ng tiket sa eroplano papuntang Country Y, pagkatapos ay umalis kaagad papuntang airport. Buti na lang at dala niya ang mga papeles. Kung tungkol kay Tang Weiyong, wala siyang pakialam kung siya ay buhay o patay. Hindi patas ang pakikitungo niya sa kanya, kaya hindi niya kasalanan kung bakit siya iniwan niya ngayon. Mula nang malaman ni Quan Mingkai na lihim na tinutulungan ni Tang Xinru si Tang Weiyong. Nagayos na siya ng isang tao na mag-espiya sa kanya, kaya alam niyang aalis na si Tang Xinru sa CTB, ngunit hindi niya ito pinigilan. Pagkatapos ng lahat, hindi pa sinasaktan ni Tang Xinru ang mga benepisyo ng pamilyang Tang. Ang nangyari kay Tang Demang ay kumalat sa ibang bansa sa gitna ng mataas na lipunan sa CTB, at nalaman ng lahat ang tungkol sa kanyang relasyon sa jazz club. Bagamat hindi pa siya inaakusahan ng pamilya Tang ng kanyang pagkakasangkot sa mga aksidenteng nangyari kina Tang Yunfan, Tang Haifeng at Tang Jiayang, madali para sa iba na i-konekta ang mga tuldok. Alinsunod dito, ang mga tao ay may posibilidad na maniwala na ito ang katotohanan. Ang pamilya ni Tang Demang ay nasa gitna ng mga batikos dahil doon. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euro Els 1N platform.
Si Mo Wenki ay nahuli rin ng pulisya dahil nagmamay-ari siya ng 20% shares ng Jazz Club. Sa sandaling marinig ito ni Mo Zocsen, nagmaneho siya sa Public Security Bureau at sinubukang piyansahan si Mo Wenki. Kahit na si Mo Wenki ay nakagawa ng mga ilegal na bagay, ang mga ito ay hindi malubha, at siya ay masentensyahan ng 2 o 3 taon sa bilangguan sa pinakamaraming. Ang pamilya mo ay isang maimpluwensyang pamilya sa CTB, at tiwala si Mo Zocsen na magiging maayos ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi iyon inisip ng pamilyang Tang, at pinahintulutan lamang ng Public Security Bureau si Mo Zocsen na magkaroon ng maikling pagpupulong kay Mo Wenki. Mga ad ng Pub Future. Hindi alam ni Mo Zocsen ang relasyon ni Mo Wenki kay Tang Weiyong, ngunit alam niya na si Mo Wenki ang nagmamay-ari ng mga share ng Jazz Club. Ang Jazz Club ay nasiled dahil sa mga ilegal na deal, ngunit naisip ni Mo Zocsen na hindi ito isang malaking bagay. Ito ay isang napakapangkaraniwan na bagay sa mga club, ngunit magiging maayos kung ang club ay hindi natuklasan o may malakas na suporta. Sa kasong iyon, hindi sinisi ni Mo Zocsen si Mo Wenki. Ang Jazz Club ay pagmamay-ari ng isang lalaki mula sa Bansaway, kaya malinaw na wala itong malakas na suporta sa CTB. Kapag ito ay natuklasan, ito ay tiyak na mapapahamak. Si Mo Wenki, gayunpaman, ay miyembro ng pamilyang Mo, ngunit tumanggi pa rin ang pulisya na palayain siya, na ikanalitaw ni Mo Zocsen. Kasabay nito, napagtanto niya na marahil ay hindi ganoon kadali. Hindi pa niya alam ang maraming detalye tungkol dito. Ang alam lang niya ay napatunayang sangkot ang Jazz Club sa sex at drug trade, at lahat ng senior management nito ay inaresto ng pulisya. Wenki, anong nangyari? Bakit ayaw nilang pakawalan ka? Tanong ni Mo Zocsen na may seryosong mukha. Sinabi ni Mo Wenki, kasangkot din ang pamilyang Tang sa kasong ito, at syempre, hindi sila nang ahas na paalisin ako nang walang pahintulot ng pamilyang Tang. Pupunta ako para hanapin si Tang Yunhang, sabi ni Mo Zocsen. Naniniwala siya na gagawa ng pabor sa kanya ang pamilya Tang alang-alang sa kanilang malapit na relasyon sa negosyo. Sa kanyang mga mata, hindi alam ng pamilyang Tang na sangkot si Mo Wenki kaya nahuli ng mga pulis si Mo Wenki kasama ang ibang tao. Hindi na kailangang harapin ito ng personal ng pamilya Tang kung tutuusin. Hindi ganoon ka-simple. Mukhang masama ang loob ni Mo Wenki. Bakit? Kinabahan si Mo Zocsen. Nalaman ko lang na ang boss ng Jazz Club ay may sama ng loob sa pamilya Tang. Kaya natatakot ako na baka isipin ng pamilyang Tang na tinutulungan ko sila, ngunit sumama lang ako sa kanila para sa pera, sabi ni Mo Wenki. Sa katunayan, ito ay isang kasinungalingan, dahil si Mo Wenki ay hindi nang ahas na ipaalam sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang relasyon kay Tang Weiyong. Mga ad ng Pub Future. Kahit na alam niya lang na nilalayon ni Tang Weiyong na kontrolin ang Tang Wang Group. At hindi siya nasangkot sa mga aksidenteng nangyari kina Tang Yunfan, Tang Haifeng at Tang Jiayang, nagkasala pa rin siya dahil pumanig siya sa pamilya ng Tang. Kaaway. Kung gusto niyang patawarin siya ng pamilya Tang, mas mabuting huwag na siyang masangkot sa gulo. Gayunpaman, hindi madaling lokohin ang pamilyang Tang, kaya nag-alala si Mo Wenki na baka makulong din siya. Ayos lang. Kaya kung ipaliwanag sa kanya. Naniwala si Mo Zocsen sa mga salita ni Mo Wenki. Hindi alam ni Mo Wenki kung ano pa ang maaari niyang gawin ngayon, ngunit umaasa siyang matutulungan siya ng kanyang ama. Pagkatapos nito, tinawagan ni Mo Zocsen si Tang Yunhang. Iniisip noon ni Tang Yunhang na si Mo Wenki ay naglakas loob na tulungan si Tang Weiyong dahil mayroon siyang pagsang-ayon kay Mo Zocsen. Ngunit halatang walang alam si Mo Zocsen tungkol dito matapos marinig ang kanyang paliwanag sa telepono. Bagamat si Mo Wenki ay kasabwat din tulad ni Tang Demang sa kaso. Hindi niya ipinadala sinaktan ang mga pamilyang Tang, kaya nagpa siya si Tang Yunhang na huwag siyang aidmande para sa kapakanan ng pamilya mo. Gayunpaman, ang pamilya Tang ay hindi tumulong sa kanya at umaasa rin na siya ay maparusahan dahil sa kanyang pagkakasangkot sa Jazz Club. Saglit na nag-isip si Tang Yunhang, pagkatapos ay nagsabi, Zocsen, natatakot ako na hindi kita matutulungan na piyansahan si Wenki, dahil kumalat na ang balita sa ibang bansa. Kung kasali ako, baka nasa panganib ako.
Alam mo naman kung gaano karaming tao ang gustong palitan ako, diba? Bagamat si Tang Yunhang ay kalihim ng komite ng partido munisipyo, hindi ito humawak sa kanya ng lahat ay natatakot. Sa kabaligtaran, marami siyang kaaway sa politika. Palaging umiral ang mga pangkat at paksayon sa politika, at bawat opisyal ay may kanya-kanyang suporta. Karaniwan, ang mga may mas maraming taga-suporta ay mas malamang na makakuha ng pinakamakapangyarihang upuan. Mayroong iba't ibang grupo ng mga tao sa gitna ng politika. At walang sino man ang nang-ahas na mananatiling neutral, dahil mawawalan ng posisyon ang anumang sandali ng walang makapangyarihang club sa likuran niya. Nais ng lahat na isulong ang kanyang mga kaaliado at sakupin ang mga mahahalagang pwesto upang mas marami siyang pakinabang at magagamit. Si Tang Yunhang ang tanging opisyal na nanatiling neutral sa politika sa CTB, dahil suportado niya ang pamilya Tang. Bagamat nanatiling neutral si Tang Yunhang sa politika, may mga taong sinubukan pa rin siyang kumbansihin na sumali sa kanila. Ang pamimilit at panunuhol ay karaniwang paraan lamang ng paglapit sa isang tao sa kanilang panig. Minsan, sasampalin ka muna bago kanila bigyan ng candy. Sa madaling salita, magdudulot sila ng gulo o pakana laban sa iyo sa una, pagkatapos ay bibigyan ka ng tulong kapag nasa panganib ka. Siyempre, itatago nila ang kanilang tunay na pagkakakilanlan kapag nakipag-usap sila sa iyo. Dahil tinulungan ka nila, may utang ka sa kanila. Sa kabutihang palad, si Tang Yunhang ay isang matuwid na tao na palaging kumikilos ayon sa mga alituntunin, kaya wala siyang binigay na bala. Bilang karagdagan, mayroon siyang suporta sa pamilyang Tang, kaya hindi umobra sa kanya ang pamimilit at panunuhol. Naunawaan ni Mu Zoxan ang paliwanag ni Tang Yunhang, ngunit hindi niya naisip na malaking bagay iyon dahil sa posisyon ni Tang Yunhang at sa impluwensya ng pamilyang Tang. Sa makatuwid, naramdaman ni Mu Zoxan na ayaw ni Tang Yunhang na tulungan si Mo Wenqi dahil hindi siya naniniwala na inosente si Mo Wenqi. Kung walang matibay na patunay, maliwanag na hindi naniniwala si Tang Yunhang kay Mo Wenqi. Dahil tumanggi si Tang Yunhang na piyansahan si Mo Wenqi, kinailangan itong isuko ni Mu Zoxan. Narinig din ni Chi Zaiyo ang balita, at pumunta sa Public Security Bureau upang bisitahin si Mo Wenqi ng sabay-sabay. Gayunpaman, binisita lang siya ng ama ni Mo Wenqi, kaya hindi pinahintulutan ng mga pulis na makilala siya muli ng iba. Si Chi Zaiyo ay nalilito. Dahil nandito na ang ama ni Mo Wenqi noon, bakit hindi siya piyansahan ng kanyang ama? Hindi naman ito seryosong krimen, at wala lang ito sa mata ng matataas na uri. Ang pamilyang mo ay isang maimpluwensyang pamilya sa CTB, kaya dapat ay napakadali para sa kanila na piyansahan si Mo Wenqi, ngunit nakakulong pa rin si Mo Wenqi sa Public Security Bureau. Matalik na magkaibigan sina Chi Zaiyo at Mo Wenqi, at maraming beses na siyang bumisita sa bahay ng pamilya mo, kaya pamilyar din siya kay Mu Zoxan. Walang pagkaantala, tinawagan ni Chi Zaiyo si Mu Zoxan upang alamin kung ano ang nangyari. Matapos makipag-usap kay Mu Zoxan sa telepono, nalaman ni Chi Zaiyo na sangkot din sa kasong ito ang pamilyang Tang sa CTB. Ito ay isang nakakalito na problema. Gustong tulungan sila ni Chi Zaiyo, ngunit wala na siyang magagawa ngayon. Ang krisis na kinakaharap ng Tangwang Group ay natapos kaagad pagkatapos nitong magsimula, ngunit ang pamilya Tang ay maraming pinagdaanan sa likod ng mga eksena. Kung hindi dahil kay Guning, maaaring napatay si Tang Yunfan, Tang Haifeng at Tang Jiayang. Kung ikukumpara sa kanilang buhay, ang Tangwang Group ay wala. Kung maaari silang manatiling buhay, posible ang lahat. Kung sila ay papatayin, ang Tangwang Group ay walang kabuluhan sa kanila. Bumalik si Tang Yunfan sa gusali ng Tangwang Group pagkatapos napatayin si Tang Weiyong, dahil siya lang ang makakahawak sa sitwasyon. Sa sandaling nagpakita si Tang Yunfan, lahat ay nasa sabik at nagulat, dahil narinig lang nila ang balita na si Tang Yunfan ay wala pa ring malay ngayong umaga. Dahil lumitaw si Tang Yunfan ngayon, naniniwala sila na ito ay maaaring pekeng balita. Ang ilan ay naniniwala din na ito ay ang katotohanan na si Tang Yunfan ay nahuli sa isang aksidente sa sasakyan.
Ngunit ginawa niya ito sa kanyang sariling gamit upang mahuli ang utak sa likod ng Pakana laban sa Tangwang Group. Nang mahuli si Tang Demang, bumalik si Tang Yunfan. Ang balita na si Tang Yunfan ay bumalik upang magtrabaho sa kumpanya ay napunta sa ibang bansa sa loob ng maikling panahon, at ang lahat ay naniniwala na sila ay nalinlang ng mga nakaraang tsismis. Gayunpaman, nalampasan ng pamilyang Tang ang krisis, at nakontrol muli ni Tang Yunfan ang Tangwang Group. Sa hapon, umalis din si Tang Haifeng sa ospital para sa bahay ng pamilya Tang. Hindi magandang karanasan na nanatili siya sa ospital ng napakaraming araw, at mas nakaka-relax siya sa sarili niyang tahanan. Ilang sandali pa ay binisita siya ng pamilya Lei. Dumating din si Zhao Yiro kasama sina Master Lei at Lei Haowei. Si Zhao Yiro ay hindi nag-alala, dahil alam niya ang lahat, ngunit ang pamilya Lei ay labis na nag-aalala sa pamilya Tang. Inakala nila na si Tang Yunfan ay nag-abroad, ngunit nabalitaan na siya ay nahuli sa isang aksidente sa sasakyan ngayon. Tinawagan ni Lei Haowei si Tang Yunhang para sa kumpirmasyon sa sandaling marinig niya ang masamang balita. Halos malutas ang problema ng tawagan ni Lei Haowei si Tang Yunhang. Kaya hindi na ito inilihim ni Tang Yunhang sa kanya, at sinabi sa kanya ang totoo, ngunit hindi sinabi sa kanya ang maraming detalye. Ang Enyo Bureau Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Naunawaan din ni Lei Haowei na iyon ang alitan ng kanilang pamilya, kaya hindi na siya nagtanong hanggat hindi ayos lang si Tang Yunfan. Umalis sina Lei Haowei, Master Lei at Zhao Yiro pagkatapos magsalo ng hapunan kasama ang pamilya Tang. Pagkatapos ay sinabihan ni Tang Yunfan si Guning na sundan siya sa pag-aaral. Nang mag-isa sila sa pag-aaral, kumuha si Tang Yunfan ng isang file at ibinigay ito kay Guning. Pirmahan mo ito. Natigilan si Guning saglit, pagkatapos ay ginamit ang kanyang jade eyes para makita kung ano ang nasa loob. Nagulat siya nang makitang may share donation agreement. Bibigyan siya ni Tang Yunfan ng 8% shares ng Tangwang Group, na binili niya kay Tang Demang. Walang intensyon si Guning na kunin ito, ngunit binuksan pa rin niya ito. Hindi ko ito matatanggap, sabi niya pagkatapos. Ibinalik niya ito sa mesa at itinulak pabalik sa harap ni Tang Yunfan. Bakit? Si Tang Yunfan ay hindi masyadong nagulat, dahil alam niyang hindi niya ito tatanggapin ni Guning, ngunit taos puso niyang nais na tanggapin niya ito. Sobra, at mas gusto kong buuin ang aking karera sa sarili ko, sabi ni Guning. Dapat lang sa'yo yan. Kung hindi dahil sa iyo, baka nasira ang pamilya natin. Maaari mong kunin ito bilang isang gantimpala, sabi ni Tang Yunfan. Kami ay isang pamilya, at hindi namin pinag-uusapan ang mga gantimpala sa mga miyembro ng pamilya, sabi ni Guning. Well, kung oo, take it as a gift. Anak kita, at makatwirang kunin mo ang regalo ng iyong ama, tama ba? Sabi ni Tang Yunfan. Napatulala si Guning. Siya ay anak ni Tang Yunfan, at si Tang Yunfan ay masasaktan kung tatanggihan niya ang kanyang regalo. Nag-isip sandali si Guning, pagkatapos ay nagkaroon ng ideya. Maaari kong kunin ito, ngunit ito ay magiging regalo sa kasal ng aking ina. Kapag pinakasalan ka ng nanay ko, papapirmahin ko siya, sabi ni Guning, pagkatapos ay kinuha ang share donation agreement. Sumang-ayon si Tang Yunfan. Wala siyang pakialam kung ano ang ginawa niya dito basta tinanggap niya ito. Pagkatapos noon ay sabay silang bumaba. Sa sala, ibinaba ni Guman ang kanyang ulo. Para bang hindi mapakali ang pakiramdam niya, ngunit ang iba ay nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ningning, halika rito. May pag-uusapan ako sa iyo, nakangiting sabi ni Tang Haifeng kay Guning. Oo naman, Lolo. Lumapit si Guning at umupo kasama si Tang Haifeng. Ningning. Dahil naayos na ang krisis. Sa tingin ko ay oras na para pakasalan ng nanay mo ang iyong ama. Para opisyal mo na kaming makasama bilang isang pamilya. Hindi na makapaghintay si Tang Haifeng para tanggapin si Guning bilang miyembro ng kanyang pamilya. Nang marinig iyon, naunawaan ni Guning kung bakit nakaramdam ng kaba si Guman. Lalong ibinaba ni Guman ang kanyang ulo nang marinig niya iyon,
habang ang mukha ni Tang Yunfan ay biglang lumiwanag. Mga ad ng Pub Future. Ngumiti si Guning at sinabing, Lolo, sa tingin ko ay nasa tatay ko na siya kung mapapangasawa niya ang aking ina. Kailangan niyang mag-propose sa nanay ko kung gusto niya itong pakasalan. Si Guman ay nanirahan kay Tang Yunfan bilang kasintahan at kasintahan. Bagamat mayroon silang anak na babae, kailangan pa rin ng proposal kung gusto nilang magpakasal. Tama si Ningning. Dapat kang mag-propose muna, sabi ni Jiang Lahua. Ang bawat babae ay pinangarap na magkaroon ng isang romantikong panukala. Ang iba ay sumang-ayon lahat kay Jiang Lahua. Yunfan, mag-propose ka na. Hinimok ni Tang Haifeng si Tang Yunfan. Haha, humagalpak ng tawa si Guning. Hindi lang si Guning, kundi ang iba ay tumawa rin ng malakas, na lalong nagparamdam kay Guman. Kinailangan ni Tang Yunfan na mag-propose kay Guman, ngunit hindi ito nangangahulugan na magagawa niya ito ng walang paghahanda. Sinabi ni Guning, Lolo, dapat tayong maging handa bago ang panukala. Kailangan namin ng mga bulaklak, singsing na diamante, at isang romantikong setting. Kung hindi sapat na romantiko, hindi ko akalain na ang aking ina ay payag na magpakasal. Sinadya itong sinabi ni Guning upang bigyan ng payo si Tang Yunfan, dahil natatakot siya na walang alam si Tang Yunfan tungkol dito. Si Tang Yunfan ay talagang kumuha na ng isang sikat na international jewelry designer para magdisenyo at gumawa ng diamond ring para kay Guman, ngunit hindi niya sinabi sa iba sa pamilya Tang. Si Tang Haifeng ay isang miyembro ng mas matandang henerasyon. Kaya wala siyang gaanong alam tungkol sa pagmamahalang pinapahalagahan ng nakababatang henerasyon, ngunit naisip niya na ito ay makatwiran pagkatapos marinig ang paliwanag ni Guning. Oo naman. Yunfan, maghanda para dito sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay makapaghanda tayo para sa kasal ng mabilis hanggat maaari, sabi ni Tang Haifeng. Mga ad ng Pub Future. Walang problema, tuwang-tuwa si Tang Yunfan. Kung maaari, magpo-propose siya kay Guman bukas at pakasalan siya kinabukasan, ngunit alam niyang kailangan ng oras para maghanda para sa kasal. Bukod dito, nagpasya siyang magdaos ng isang engranding kasal para kay Guman. Namula si Guman, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Kasabay nito, mas masaya siya kaysa dati. Nang makitang mahiyain si Guman, sinabi ni Guning na dapat silang umuwi ngayon dahil hindi pa maaga. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Inihatid sila ni Tang Yunfan sa kotse, at hindi bumalik hanggang sa mawala sila sa kanyang paningin. Nay, mahal na mahal ka niya, biro ni Guning. Namula ang mukha ni Guman. Ningning, huwag mong biro ang mga magulang mo. Hindi ako nagbibiro. Ito ang katotohanan, tama ba, Kiyoya? Tanong ni Guning kay Kiyoya. Oo, sagot ni Kiyoya na may seryosong mukha. Hindi kailanman ipinakita ni Gao Yi ang kanyang pagmamahal sa akin sa kanyang mga mata o sa kanyang mukha. Mahal na mahal ni Gao Yi si Kiyoya, at pinahahalagahan pa niya si Kiyoya kaysa sa sarili niyang buhay. Susugod siya upang protektahan siya sa tuwing nasa panganib sila, ngunit siya ay isang mahusay na sinanay na mamamatay, kaya natutunan niya kung paano itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Speaking of Gao Yi at Kiyoya, pareho silang walang awa na mamamatay tao, ngunit sa huli ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sama-sama silang sumali sa killer organization, at sama-samang sinanay. Habang lumilipas ang panahon, mas lumalalim ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, at hinahangad nilang mamuhay tulad ng karaniwang mga tao. Hindi alam ni Guman kung ano ang sasabihin, ngunit nakaramdam pa rin ng kasiyahan sa kanyang puso. Kahit na siya ay hiwalay kay Tang Yunfan sa loob ng maraming taon, lagi nilang nami-miss ang isa't isa, kaya madali para sa kanila na magmahalan muli. Namula si Guman sa pag-iisip na pakakasalan niya si Tang Yunfan, ngunit umaasa rin siya na darating ang araw na iyon sa lalong madaling panahon. Tumigil din si Guning sa pagbibiro, ngunit nagsimulang mag-isip kung anong uri ng regalo sa kasal ang dapat niyang ihanda para kay Guman. Nagpasya siyang magpadala sa kanyang ina ng isang espesyal na regalo sa kasal.
Matapos mag-isip ng ilang sandali, naalala ni Guning ang 2 brilyante na ibinigay sa kanya ni Leng Xiaoteng, at nagpa siya na gamitin ang asol na brilyante para gumawa ng isang pares ng hikaw at isang pendant. Bilang karagdagan, magbubukas siya ng isang branch ng Kamay Beauty Salon sa City B bilang regalo sa kasal para kay Gumandin. Pag-uwi nila, pumunta si Guning sa kanyang silid at naghanap sa internet ng mga beauty salon na magagamit para merentahan. Mayroong ilang mga beauty salon na inuupahan. Ngunit nagustuhan ni Guning ang isa sa mga ito sa unang tingin, dahil ito ay matatagpuan sa Fengxiang Shopping Mall, at halos doble ang laki kaysa sa Kamay Beauty Salon. Bilang karagdagan, ang beauty salon na ito ay napakabago at ito ay binuksan sa loob lamang ng 2 taon. Pagkatapos ay binasa ni Guning ang mga komento sa beauty salon, at nalaman niyang hindi sikat ang mga produkto nito sa mga customer. Tila hindi ito kumikita dahil sa mababang kalidad ng mga produkto ng pangangalaga sa balat. Kinabukasan, nagpunta si Guning sa Fengxiang Shopping Mall para tingnan ng personal ang beauty salon na inuupahan. Ito ay isang eksklusibong beauty salon, kaya ito ay nilagyan at pinalamutian ng marangya. Maligayang pagdating. Sa sandaling pumasok si Guning sa loob, isang tindera ang lumakad para batiin siya. Bagamat uupahan ang tindahang ito, kailangan pa rin nilang pagsilbihan ang bawat customer ng may sigasig hanggat ito ay bukas pa. Kumusta? Nabasa ko ang post tungkol sa pagpapaupo sa iyong beauty salon sa internet, kaya pumunta ako dito para tingnan, sabi ni Guning. Maghintay ng 1 segundo. I need to tell our manager, sabi ng tindera, saka hinanap ang manager. Sa panahong iyon, nilaybot ni Guning ang loob ng beauty salon na ito, at nasiyahan siya dito. Mga ad ng Pub Future. Nagmamadaling lumabas ang manager nang marinig niyang may pumunta rito para tingnan ang beauty salon. Siya ay isang babae sa huling bahagi ng 30s. Kahit na ang kanyang mga tampok ay kaakit-akit, ang kanyang balat ay hindi maganda ang kondisyon. Kung siya, na nagtrabaho sa beauty salon na ito ay hindi kayang pangalagaan ang kanyang sariling balat, paano niya mahihikayat ang kanyang mga customer na gumastos ng pera dito? Natutuwa akong makilala ka, Miss. Ako ang manager nitong beauty salon, at ang apelyido ko ay Ding. Maaari ko bang makuha ang iyong pangalan? Magalang na binati ng babae si Guning, pagkatapos ay umupo sa tapat ng Guning. Nice to meet you, Manager Ding. Ang apelyido ko ay Gu, sabi ni Guning. Miss Gu, gusto mo bang tumingin muna sa paligid, o marinig ang pagpapakilala ko sa beauty salon? Tanong ni Manager Ding. Pakisabi muna sa akin tungkol sa beauty salon. Maaari ko bang malaman ang dahilan kung bakit gusto mong popahan ito? Tanong ni Guning. Hindi ito kumikita, at nawalan kami ng malaking pera, kaya gusto ng aming boss na popahan ito, sabi ni Manager Ding. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Guning na hindi maganda ang kalidad ng kanilang mga skincare products. Ang beauty salon na ito ay inayos at pinalamutian sa marangyang paraan, ngunit hindi gumamit ng mga high-end na produkto ng skincare, na naglalaro ng masama sa mga mamimili. Gayunpaman, hindi si Manager Ding ang boss, kaya hindi siya makapagpasya kung anong uri ng mga produkto ang dapat nilang gamitin. Sinubukan niyang hikayatin ang kanyang amo na baguhin ang mga produkto ng pangangalaga sa balat. Ngunit sinabi ng kanyang amo na ang mga produkto ng pangangalaga sa balat ay ibinigay ng isa sa kanyang mga kaibigan. Kung binago nila ang mga ito, ang kanyang kaibigan ay hindi masisiyahan. Naisip ni Manager Ding na negosyo ang negosyo, at hindi makatwiran na isinakripisyo ng kanyang amo ang tindahan para hindi inisin ang kaibigan. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay may kaugaliang humingi ng mga pagbabalik dahil lamang sa may utang sa kanila ang iba. Nauna nang tumulong ang kaibigan ng amo niya kaya kailangan itong tanggapin ng amo niya. Sa makatuwid, ang kanyang amo ay maaari lamang umupo sa beauty salon na ito pagkatapos mawalan ng malaking pera. Lamusong sa kailaliman ng Nove Euro LSN, kung saan naninirahan ang impormasyon. Pagkatapos, kinausap ni Guning si Manager Ding tungkol sa renta nito. Ang upa ay ang opisyal na presyong itinakda ng Fengxiang Shopping Mall,
at kailangan ni Guning na magbayad ng dagdag na halaga ng pera para sa mga muebles at dekorasyon nito. Dahil ito ay inayos at pinalamutian sa marangyang paraan, nagkakahalaga ito ng halos 2 milyong yuan, ngunit hindi na kailangang bayaran ni Guning ang buong halaga. Halos 2 taon nang bukas ang tindahang ito, kaya hindi ito nagkakahalaga ng ganoong kalaking pera. Sa huli, naniningil ang amo nito ng 1 milyong yuan para sa furnishing at dekorasyon nito. Mga ad ng Pub Future. Para sa mga produkto ng skincare nito, maaaring piliin ni Guning kung bibilhin din ang mga ito, o hindi. Malinaw na hindi bibili si Guning, dahil ginamit lang niya si Kuzi. Dahil nasiyahan si Guning dito, nagpa siya siyang arkilahin ito kaagad. Ang tindahan na ito ay matatagpuan pa rin sa gusali ng pamilyang Tang, kaya wala siyang dapat ikabahala. Gayunpaman, nang pipirmahan na nila ang kontrata, isang aksidente ang nangyari. 2 babae ang pumasok sakto ng handa na silang pirmahan ang kanilang mga pangalan. Ang isa ay isang marangal na babae na higit sa 40 taong gulang. Ang isa naman ay isang nakaistilong dalaga sa kanyang early 20s. Nang malaman nila na pinipirmahan ni Guning ang kontrata kay Manager Ding, inis sila. Manager Ding, hindi ba sinabi ko sa iyo na kailangan ko pa ng ilang araw para pag-isipan ito? Bakit mo inupahan itong tindahan sa ibang tao? Sabi ng dalaga para pigilan sila. Napakaganda niya na may make tab na balat, ngunit napakasungit din. Nang makita silang naglalakad sa loob, tumayo si Manager Ding at hindi nasisiyahang sinabi, Miss Zing, hindi mo ako sinagot, at hindi na kami makapaghintay sa desisyon mo sa lahat ng oras. Gusto naming magrenta ng shop na ito ngayon, para hindi ka makapirma ng kontrata sa kanya. Mayabang na sabi ng medyo may edad na babae. Ginang. Zing, pasensya na. Nagkaroon na ako ng kasunduan sa miss na ito, sabi ni Manager Ding. Kumunat ang noo ni Mrs. Zing. Hindi niya inaasahan na si Manager Ding ay maglalakas loob na tanggihan ang kanyang alok, at agad siyang nagalit. Manager Ding, how dare you reject my offer? Alam mo ba kung sino ako? Kung iniinis mo ako, imposibleng popahan mo itong tindahan. Nang marinig iyon, medyo natakot at naalala si Manager Ding. Bagamat hindi niya alam ang background ng pamilya ni Mrs. Zing, alam niya na sila ay makapangyarihan o mayaman dahil sa kanilang saloobin. Ang kanilang beauty salon ay walang anumang malakas na suporta, kaya hindi mahirap para sa mga medyo mayamang tao na samantalahin sila. Gayunpaman, pinili pa rin ni Manager Ding na manatili sa kanyang mga prinsipyo. Dahil mayroon siyang kasunduan kay Guning, hindi siya maaaring sumuko sa kapangyarihan. Ginang. Zing, natatakot ako na hindi ko matatanggap ang iyong alok. Hindi ko alam kung sino ka, at nagkaroon na ako ng kasunduan sa miss na ito. Ikaw, lalong nagalit si Mrs. Zing. Manager Ding, hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon din. Ako ang asawa ng chairman ng Hachon Group. Kung maglakas loob kang kumilos laban sa akin, hindi mo kakayanin ang resulta. Nang marinig iyon, nagpanik si Manager Ding. Alam niyang maaaring magmula ang babaeng ito sa isang makapangyarihan o mayamang pamilya, ngunit nabigla pa rin siya sa background ng kanyang pamilya. Ang Hachon Group ay isang kilalang malaking grupo ng negosyo na mahigit 10 yuan sa mga asset sa CTB. Bagamat bilyon hindi ito kabilang sa mga pamilya sa CTB, ang mga ordinaryong tao tulad ni Manager Ding ay hindi nang ahas na inisin. Ito sa lahat. Napakadali para sa kanila na makitungo sa kanya. Nanatiling tahimik si Manager Ding, nag-aatubili pa rin siyang sumuko sa pressure. Gayunpaman, hindi siya ang boss ng beauty salon na ito, kaya natakot siya na baka magdulot ito ng problema sa kanyang amo. Hindi rin niya alam ang background ng pamilya ni Guning, kaya nag-aalala rin siya na wala itong magandang maidudulot kay Guning kung iniinis niya ang pamilya Zing. Nang makitang natatakot si Manager Ding, natuwa si Mrs. Zing. Miss, sa tingin ko mas mabuting isuko mo na ito ngayon, at mapapatawad ka namin, sabi niya kay Guning. O talaga, tanong ni Guning, ngunit tila hindi man lang natakot.
Nagtataka ako kung ano ang gagawin mo kung hindi ako papayag na isuko ito. Nang marinig iyon, sabay na sina Mrs. Zing at Miss Zing. Ang lakas ng loob mong kumilos laban sa pamilya Zing. Nagtaas ng boses si Miss Zing. Hindi ako kumikilos laban sa pamilya Zing, ngunit kumikilos ka laban sa akin. Ano? Sa palagay ko ay walang karapatan ang pamilya Zing na agawin ang mga gamit ng iba. Nakipagtalo si Guning. Ikaw. Sa pagtataka ni Miss Zing, hindi man lang natakot si Guning sa pamilya Zing. Nakaramdam siya ng hiya, at mas nagalit. Kailangan mong isuko ito kung payag ka o hindi. Mga ad ng Pub Future. Ngumisi si Guning, ngunit hindi umimik, pagkatapos ay pinirmahan ang kanyang pangalan sa kontrata. Nang makita iyon, tumakbo si Miss Zing upang kunin ang kontrata. Siya, syempre, nabigo kahit nahawakan ang sulok nito. Nakapirma na ako ng kontrata. Kung nilabag ng Party A ang kontratang ito, dapat nilang bayaran ang mga liquidated damages. Kinamay ni Guning ang kontrata sa kanyang kamay na may pagmamalaki ng ngiti. Ikaw, si Mrs. Zing at Miss Zing ay galit na galit ngayon. Manager Ding, ibigay mo sa akin ang kontrata. Hatiin mo ito, at maaari tayong pumirma ng bago, utos ni Mrs. Zing. Bagamat pinirmahan na ni Guning ang kontrata, maaari pa rin itong sirain ng Party A. Kailangan lang nilang bayaran ang liquidated damages. Dahil pinirmahan na ni Guning ang kontrata, tinanggap ni Manager Ding ang resulta, at sinabi kay Ginang. Zing, Mrs. Zing, natatakot akong hindi ko kaya. Kung patuloy mo kaming sinisigawan, tatawag ako ng pulis. Ikaw, nagulat si Mrs. Zing na naglakas loob si Manager Ding na banta siya. Tumawag ng pulis. Malamig na sabi ni Mrs. Zing. Sa tingin mo ba tutulungan ka ng pulis? Sa iyong panaginip. Manager Ding, hindi ka natatakot sa amin. Paano ang iyong boss? Nasaan ang amo mo? Kailangan ko siyang makilala at sabihin sa kanya ng personal. Hindi ako naniniwala na maglalakas loob siyang inisin tayo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nag-abroad ang amo namin, at hindi kanya makikilala ngayon. Ako ang ganap na namamahala dito, Mrs. Zing. Ginawa ni Manager Ding ang lahat para manatiling kalmado, ngunit wala talaga siyang tiwala sa sarili. Mga ad ng Pub Future. Ginang. Zing, Miss Zing, sa tingin ko ay mas mabuting umalis ka na bago pa ako magalit, kung hindi, hindi mo kakayanin ang resulta. Binalaan sila ni Guning. Handa siyang turuan sila ng leksyon. Hindi na kailangang maging magalang sa mga bastos na tao. Ang babala ni Guning ay medyo nakakapukaw sa pandinig ni na Mrs. Zing at Miss Zing. How dare you? Tumakbo si Miss Zing kay Guning at itinaas ang kanyang kamay para sampilan si Guning. Gayunpaman, imposible para sa kanya na saktan si Guning. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, hinawakan ni Guning ang kanyang palso at nabali ito ng walang pag-aalinlangan. Si Miss Zing ay hindi pa natrato ng ganoon noon, at agad siyang napasigaw sa sakit. Nang makita iyon, nagulat ang lahat. Hindi madaling mabali ang palso ng isang tao sa isang segundo. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Manager Ding na ang pamilya ni Guning ay dapat na mas maimpluwensyahan kaysa sa pamilya Zing, kung si Guning ay nangahas na baliin ang palso ni Miss Zing. Kung hindi, si Guning ay dapat na isang walang muwang na babae. Gayunpaman, si Guning ay isang napaka-mature na batang babae, kaya hindi siya maaaring maging walang muwang. Alinmang paraan, nangyari na, at umaasa lang si Manager Ding na mas makapangyarihan ang pamilya ni Guning kaysa sa pamilya Zing para maging ligtas siya at ang beauty salon. Wenmei, natakot si Mrs. Zing. Binitawan ni Guning si Zing Wenmei, at tumakbo si Mrs. Zing para alalayan siya ng walang pagkaantala. Ma, ang sakit ng kamay ko. Umiyak si Zing Wenmei, na parang namamatay. Walang nang ahas na saktan si Zing Wenmei noon, kaya ito ang pinakamasakit na pinagdaanan niya. You little bitch. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Papatayin kita. Nawalan ng katwiran si Mrs. Zing, at sumigaw, inaatake si Guning.
Ngumisi lang si Guning nang may pang-aalipusta, at lumayo ng kaunti, pagkatapos ay palihim na ipinatong ang kanyang paa sa mga binti ni Mrs. Zing. Nadapa si Mrs. Zing at nahulog sa sofa. Gayunpaman, bagamat nahulog siya sa sofa, tumama siya sa isang matigas na sulok, at napasigaw din sa sakit. Nanay. Natakot si Zing Wenmei, at nagmamadaling naglakad papunta sa kanyang ina. Gayunpaman, ang kanyang kanang palso ay nabali, kaya nakaya niya lamang ang kanyang ina sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay, ngunit hindi siya sapat na malakas upang gawin iyon. Nakaramdam si Zing Wenmei na walang magawa, at biglang tumingin kay Manager Ding. Ano ang tinitignan mo? Tulungan mo akong suportahan ang aking ina. Tumawag ng ambulansya at pulis ngayon din. Hulihin ang mamamatay tao na ito. Tiningnan ni Manager Ding si Guning, ngunit nagkibit-balikat lang si Guning. Huwag mo akong alalahanin. Tumawag ka na lang ng pulis. Bagamat pumanig si Manager Ding kay Guning, hindi magandang bagay kung pareho silang nasugatan ni Ginang. Zing at Zing Wenmei. Pinandilatan ni Zing Wenmei si Guning. Ipinapangako ko na ikukulong ka. Parang ang kulungan ay pinatatakbo ng kanyang pamilya. Ikaw at ang iyong ina ang unang sumalakay sa akin. Kung hindi mo ako inatake, wala sa inyo ang nasaktan. May karapatan akong ipagtanggol ang sarili ko, sabi ni Guning. Hindi naman nag-alala si Guning, dahil tiwala siya na wala siyang ginawang mali. E ano ngayon? Tingnan natin kung tutulungan ka ng pulis o kakampi sa amin. Si Zing Wenmei ay hindi nag-abala na itago ang kanyang kayabangan ngayon. Kung ang pamilya ni Guning ay hindi gaanong maimpluwensya kaysa sa pamilya Zing, siya ay nasa malaking problema ngayon. Gayunpaman, ang kanyang pamilya ay hindi. Tumigil si Guning sa pag-aaksaya ng oras kay Zing Wenmei, ngunit lumingon kay Manager Ding. Ibinigay niya kay Manager Ding ang pinirmahang kontrata at sinabing, nakapirma na ako ng kontrata. Maaari nating tapusin ang legal na pamamaraan mamaya. Oo naman. Kinuha ni Manager Ding ang kontrata, ngunit hindi siya sigurado kung makakaalis sila kapag dumating ang pulis. Hindi niya namamalayan na pinili niyang maniwala kay Guning, ngunit nakadama pa rin siya ng pagkabalisa bago malutas ang problemang ito. Si Guning ay hindi tumawag para sa tulong. Sa halip, umupo siya sa sofa, at hinintay ang pagdating ng pulis. Mga ad ng Pub Future. Si Mrs. Zing ay tinamaan ng husto, at hindi makagalaw ngayon. Magbabayad ka sa ginawa mo ngayon. Pinandilatan ni Mrs. Zing si Guning, at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya na sabihin ang isang buong pangungusap ng malakas. Naghihintay ako dito, ngunit ano ang maaari mong gawin sa akin? Maangin na sabi ni Guning. Pinag-cross pa niya ang kanyang mga paa sa sofa, at humigop ng tsaa. Tingnan natin. Binyantaan ni Zing Wenmei si Guning. Haha, haha. Nang marinig ang pagbabante ni Zing Wenmei, hindi napigilan ni Guning ang tumawa ng malakas. Miss Zing, ano pa ang magagawa mo maliban sa pananakot sa akin? Ikaw. Galit si Zing Wenmei, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi nagtagal, dumating ang tatlong batang pulis. Sino ang tumawag ng pulis? Tanong ng pulis. Ginawa ko. Nauna nang naglakad si Manager Ding. Bago pa makapagsalita ang pulis, pinutol na sila ni Zing Wenmei. Kumusta? Anak ako ng chairman ng Hachon Group, si Zing Wenmei. Itong babaeng ito, itinuro ni Zing Wenmei si Guning, nabali ang aking palso at nagpabagsak sa aking ina. Halos hindi na makagalaw ang aking ina, at sana ay maparusahan mo siya ng mahigpit. Hindi komportable ang tatlong pulis na marinig ang kanyang utos, ngunit natatakot sila sa Hachon Group at sa pamilya Zing. Gayunpaman, tumingin sila kay Guning pagkatapos ng akusasyon ni Zing Wenmei, biglang nagningning ang mga mata nila, pagkatapos ay nagmamadali silang naglakad papunta kay Guning. Akala ni Zing Wenmei na huhulihin nila si Guning, pero nabigla siya sa sumunod na segundo. Mga ad ng Pub Future. Hi, ikaw ba si Goddess Gu? Tanong ng isang pulis. Sa katunayan, nasa kanya na ang sagot. Oo, ako nga.
Ikinagalak kitang makilala. Ngumiti si Guning at magalang na binati sila. Hindi na siya nagulat na nakilala siya ng mga ito. Nang marinig iyon, mas natuwa ang tatlong pulis. Goddess Go, ikinagalak kitang makilala. Ako ang iyong nakikitang tagahanga, at napanood ko na ang lahat ng mga video at balita tungkol sa iyo. Napakaganda mo. Eksakto. Hindi lang kami, pati mga kasamahan namin sa police station, mga fans nyo rin lahat. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa Enyo Euro LB1N. Ikaw ay isang kung fu master sa aming mga mata. Nang makitang tuwang-tuwa ang tatlong pulis, nataranta ang iba. Hoy, anong ginagawa mo? Tumawag kami ng pulis para sabihin sa iyo na arestuhin siya, hindi para humanga sa kanya. Galit na galit si Jing Wenmei. Sa kanyang mga mata, si Guning ay hindi Diyosago, ngunit isang maliit na B***. Marahil ay masyado siyang nagalit para isipin ang dahilan kung bakit labis nilang hinahangaan si Guning, kaya parang mayabang siya ng dati. Lumingon ang tatlong pulis para tingnan si Jing Wenmei, ngunit bigla silang naging seryoso. Oh, anong ginawa niya? Malamig na tanong ng isang pulis. Malinaw na lubos niyang nakalimutan ang akusasyon ni Jing Wenmei, at ang kanyang saloobin kay Jing Wenmei ay ganap na naiiba mula doon kay Guning. Ikaw, nagalit si Jing Wenmei. Hindi nila pinansin ang sinabi niya. Nawalan ng pasensya si Jing Wenmei, ngunit kinailangan niyang ulitin ang sarili. Sabi ko na bali niya ang palso ko at napabagsak ang nanay ko. Halos hindi na makagalaw ang aking ina, kaya dapat mong parusahan ng mahigpit. Sa palagay ko ay may nagawa kang mali noon pa man, tiyak na sabi ng isang pulis. Hindi man lang siya nagtanong ng mga detalye, at piniling maniwala kay Guning. Bilang isang pulis, hindi ito tama, ngunit siya ay tapat na tagahanga ni Guning kung tutuusin. Bukod pa rito, kilala si Guning sa kanyang mabait at matulunging pagkilos, kaya hindi naniniwala ang kanyang mga tagahanga na maaari siyang maging manggugulo. Ikaw, sa pagkamangha ni Jing Wenmei, naniwala ang pulis na siya ang nagdulot ng kaguluhan na ito bago pa man ito humingi ng mga detalye. Ninakaw niya ang aming tindahan, at nang sabihin namin sa kanya na ibalik ito sa amin. Tumanggi siya at sinaktan tayo. Talaga? Sa iyo ba itong tindahan? Tanong ng pulis. Halatang hindi siya naniniwala kay Jing Wenmei. Hindi naman, pero, paliwanag ni Jing Wenmei, ngunit pinutol siya ng pulis. Dahil hindi ito ang iyong tindahan, walang ganoong bagay na ninakaw niya ito mula sa iyo. Ikaw, napatulala si Jing Wenmei. Nang makita iyon, ibinoka ni Mrs. Jing ang kanyang bibig upang tulungan ang kanyang anak na babae. Itong tindahan ay popahan, at nangako kaming uupahan ito ilang araw na ang nakalipas. Pumunta kami dito ngayon para pumirma ng kontrata, pero nauna pa siya sa amin. Totoong sinabi nila na isasaalang-alang nila ito, ngunit hindi nila ginawa ang pinal na desisyon, kaya may karapatan ang may-ari ng tindahan na ito na ipaupa ito sa iba. Sinabi mo lang na gusto mong magrenta, ngunit pinirmahan mo ba ang kontrata? Tanong ng pulis. Nakita niya ang kontrata sa mga kamay ni Guning, na nangangahulugang pinirmahan ito ni Guning sa harap nila. Ikaw, hindi alam ni Mrs. Jing ang sasabihin. Mga ad ng pub future. Kahit anong deal, kailangan mong bayaran ang pera at pirmahan mo muna ang kontrata para maging legal. Hindi mo ba alam iyon? Sabi ng pulis. Nang marinig iyon, pinandilatan ni Mrs. Jing ang pulis sa matinding galit. Sa sandaling ito, dumating ang isang ambulansya, ngunit ayaw umalis ni na Mrs. Jing at Jing Wenmei, at hiniling nila na arestuhin ng mga pulis si Guning at ilagay siya sa bilangguan. Tinakat pa nila ang tatlong pulis. Kung ang tatlong pulis ay hindi sumunod sa kanilang utos, sila ay magiging walang trabaho. Kahit na ang tatlong pulis ay natatakot sa impluwensya ng pamilya Jing, pinili pa rin nilang protektahan si Guning. Kasalanan mo ito, at ikaw mismo ang dapat na magdala ng resulta. Binalaan nila si Ginang, Jing at Jing Wenmei. Magaling. Napakabuti.
Ipinapangako ko na hinding-hindi kahahayaan ng pamilya Zing na makatakas dito. Paulit-ulit silang pinagbantaan ni Zing Wenmei, ngunit sapat na ang narinig ni Guning at ng iba patungkol dito. Nadama ni Guning ang proteksyon ng 3 pulis. Pinrotektahan nila siya, hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil hinangaan nila siya. Kung ganoon, hindi niya makikita ang mga ito na mawalan ng trabaho dahil sa kanya. Sa palagay ko ay hindi ko kayang kumilos ang pamilya Zing laban sa batas, at masasabi ko sa iyo na imposibleng mawalan sila ng trabaho. Maaari akong magayos ng mas magandang trabaho para sa kanila, at wala akong pakialam sa pamilya Zing, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Hindi siya nagyayabang, dahil may kakayahan siyang gawin iyon. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang 3 pulis. Lalo na nang marinig nila na walang pakialam si Guning sa pamilya Zing, hinangaan nila siya ng higit pa kaysa dati. Dahil sa network ni Guning, ang impluwensya ng pamilya Zing ay halos hindi maihahambing sa kanya. Sigurado na rin ngayon si Manager Ding na dapat mas makapangyarihan ang pamilya ni Guning kaysa sa pamilya Zing. Ikaw, si Mrs. Zing at Zing Wenmei ay natakot din ngayon. Hindi nila maiwasang isipin na baka si Guning ay hindi isang taong makakasama nila. Habang iniisip pa rin ito ni Mrs. Zing at Zing Wenmei, hinayla sila ng ilang doktor palayo. Nang makaalis sina Mrs. Zing at Zing Wenmei, tinanong ni Guning ang 3 pulis, ano ang inyong pangalan? Nakaramdam ng karangalan ang 3 pulis nang tanungin ni Guning ang kanilang mga pangalan. Ikinagalak kitang makilala, Jo Sago. Ang pangalan ko ay Tong Chao. Ako si Wu Xuanji. Ang pangalan ko ay Hu Yiming. Malaki. Tong Chao, Wu Xuanji, Hu Yiming, huwag mag-alala. Ipinapangako ko na magiging maayos kayong lahat, sabi ni Guning nang may katapatan. Nang marinig iyon, nabuhayan sila ng loob. Goddess Gu, wala kaming pakialam kung mawalan kami ng trabaho, sabi ni Tong Chao. Dahil pinili nilang protektahan si Guning, hindi sila magsisisi. Oo, hindi kami natatakot. Wala naman kaming ginawang masama kung tutuusin. Kasalanan nila ito, at dapat silang parusahan ayon sa batas. Kung sinibak tayo ng ating pinuno at sumuko sa kapangyarihan o kayamanan, sa tingin ko ay hindi ko na makabuluhan ang trabahong ito, sabi ni Hu Yiming. Tama. Hindi kami handang gumawa ng mga ilegal na bagay dahil pulis kami. Kung maaari, umaasa kami na makapagtrabaho kami para sa iyo, Goddess Gu, biro ni Wu Xuanji, ngunit iyon din ang tunay niyang iniisip. Sa mata ng ibang tao, maaaring hindi ito isang matinong desisyon, dahil ang kanilang trabaho ay isang cradle-to-grave na trabaho, at maraming tao ang nahihirapan para dito. Gayunpaman, ang iba't ibang mga tao ay may iba't ibang mga tao, at hindi isang masamang bagay kung makakakuha sila ng isang mas mahusay na trabaho. Dito, hindi sila maaaring maging mas handa na magtrabaho para sa kanilang idolo. Hindi namin maipapangako na alam namin ang lahat, ngunit maaari kaming matuto. Dagdag ni Tong Chao. Goddess Gu, handa kaming matuto ng mga bagong kasanayan para magtrabaho para sa iyo. Sabi ni Wu Xuanji na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Ang ibang mga tao sa shop ay nabigla lahat sa kanilang mga salita, at ang paraan ng kanilang pagharap kay Guning. Bakit sila naging loyal fans ni Goddess Gu? Bakit sila pumapayag na mawalan ng trabaho para sa kanya, at umaasa pa na magtrabaho para sa kanya? Anyway, ang 3 batang pulis ay mga tuwid na binata. Si Mrs. Zing at Zing Wenmei ang may kasalanan. Naunawaan ni Guning na sila ay napakatapat at taos-puso, kaya handa si Guning na bigyan sila ng pagkakataon. Oo naman, kung mawalan ka ng trabaho isang araw o gusto mong huminto sa iyong kasalukuyang trabaho, maaari mo akong kontakan. Ipinapangako ko na makakakuha ka ng mas mahusay na sweldo sa aking kumpanya. Pinrotektahan nila siya sa halaga ng pagkawala ng kanilang trabaho, kaya't pakikitunguhan niya sila ng maayos. Bilang mga pulis, mapagkakatiwalaan din silang mga lalaki. Hindi malamang na maaari silang maging senior na manggagawa kaagad. Ngunit madali para sa kanila na maging middle worker,
At maaari silang maging senior na manggagawa kung mayroon silang kakayahan sa madaling panahon. Pagkatapos, ibinigay ni Guning sa kanila ang kanyang name card. Ang tatlong pulis ay natigilan sa isang segundo, pagkatapos ay natuwa. Kinuha nila ang name card ni Guning nang walang pagkaantala, sakaling bawiin niya ito kung huli na sila ng segundo. Deal. Maraming salamat, Goddess Gu. Sana magkita ulit tayo sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Guning. Magkita tayo sa hinaharap. Oo naman. Napangiti ang tatlong pulis. Hindi sila nagkulang sa trabaho, ngunit gusto lang nilang makatrabaho si Guning. Maya-maya ay umalis na ang tatlong pulis. Manager Ding, tapusin na natin ang legal procedure. Tumingin si Guning kay Manager Ding, nagulat pa rin. Oh, tama. Nang marinig ang boses ni Guning, nabawi ni Manager Ding ang kanyang isip at naglakad palabas kasama si Guning. Nang makaalis na sila, nagsimula na itong pag-usapan ng mga staff sa beauty salon. Mga ad ng Pub Future. Sino ang babaeng iyon? Wala siyang pakialam sa pamilya Zing. Tinawag siyang Goddess Gu ng tatlong pulis, at handa pa silang mawalan ng trabaho para sa kanya. Na-curious ako. Kung siya ang pumalit sa beauty salon na ito, maaari ba tayong manatili? Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Walang ideya. Sino ang nakakaalam? Sana makatuluyan tayo. Sa tingin ko, hindi simpleng babae si Miss Gu. Mukhang napaka-confident at matagumpay niya. Karamihan sa mga staff ay may positibong komento kay Guning, ngunit may isang beautician na hindi nagustuhan si Guning dahil sa selos. Sa tingin ko narinig ko na ang pamagat na, Goddess Gu, sa isang lugar noon, ngunit hindi ko na maalala ngayon, sabi ng isang babaeng kawani. Nang marinig iyon, lahat ay napatingin sa kanya. Talaga? Narinig mo na ba ang pangalan niya? Lahat sila ay curious. Hindi siya isang bituin, o sikat, at walang anumang balita tungkol sa kanya sa internet. Saan mo kaya nalaman ang pangalan niya? Sabi ng beautician na may pang-aasar. Hindi niya inakala na si Guning ay isang diyosa, ngunit isang ordinaryong magandang babae. Gayunpaman, nang banggitin niya ang salitang, internet, agad na naalala ng babaeng staff. Ay, oo. Nabasa ko ang pangalan niya sa internet. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang pangalan ni Guning. Hindi pwede. Nagulat lahat ng iba. Nahulaan pa nila kung talagang bituin si Guning. Walang pagkaantala, inilabas din nila ang kanilang mga telepono upang maghanap ng mga balita tungkol kay Goddess Gu. Sa isang minuto, nakakita sila ng hindi mabilang na mga balita tungkol kay Goddess Gu. Nang makita nila ang mga larawan ni Goddess Gu sa internet, namangha sila. Jesus, ang babaeng iyon ay talagang si Goddess Gu. Mga ad ng Pub Future. Matapos basahin ang balita tungkol kay Guning, muli silang nabigla. Hindi katakataka na labis na hinahangaan ng tatlong pulis si Guning. Naging fan ko na rin siya. Talaga. Napakaraming buhay ng mga tao ang nailigtas niya. Nako, boss din siya ng Jade Beauty Jewelry. Isa ito sa pinakasikat na brand ng alahas ngayon. Bakit hindi na lang ako nagpakuha ng litrato kasama siya? Lahat sila ay nasa sabik na malaman na si Guning ay si Goddess Gu, at ang beautician na nagseselos kay Guning ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Maya-maya, bumalik si Manager Ding, at sinabi niya sa kanila na magkakaroon ng bagong furnishing at dekorasyon ang beauty salon. Nasa kanila na rin kung gusto nilang manatili o hindi. Nang marinig iyon, sinabi nilang lahat na gusto nilang manatili. Nagulat si Manager Ding sa kanilang pananabik. Naiintindihan niya na gusto nilang panatilihin ang kanilang mga trabaho, dahil mahirap makahanap ng bagong trabaho. Gayunpaman, ang kanilang hindi pangkaraniwang sigasig ay talagang nakalilito. Sakto nang tatanungin sila ni Manager Ding, sinabi nila sa kanya ang dahilan. Siyempre, handa kaming magtrabaho para kay Goddess Gu. Naniniwala ako na si Goddess Gu ay kayang patakbuhin ng maayos ang beauty salon na ito. Ako rin. Sa tingin ko,
Mas magiging maayos ang buhay natin kung siya ang boss. Lahat sila ay nagbago ng kanilang paraan ng pagtugon kay Guning pagkaraan lamang ng ilang sandali, na nagpatunay na hinahangaan nila si Guning mula sa kanilang mga puso. Si Manager Ding naman ay naguguluhan pa rin. Bakit Goddess Gudin ang tawag mo sa kanya? Tignan mo ta. Ipinakita ng isang beautician kay Manager Ding ang screen ng kanyang phone. Matapos basahin ang balita, namangha rin si Manager Ding. Hindi niya akalain na ang bago niyang amo ay hindi makapaniwala. Walang sino man sa Fengshan Shopping Mall ang hindi nakarinig ng Jade Beauty Jewelry, at alam niya na ito ay isang napakamatagumpay na brand. Matapos basahin ang balita, mas kumpiyansa si Manager Ding sa kanyang kinabukasan.